Kung anuman ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Galatia 6:7. Sa paglipas ng panahon, nakikita natin ang katarungan ng Diyos na nagaganap. Isang malinaw na paalala na ang karma ay totoo. Ang mga taong nagdulot ng kasamaan at daya ay hindi makakatakas sa hatol ng puong may kapal. Katulad na lamang ng ating magiging topiko sa pagkakataong ito na ang pangalan ng dating lider na di umano'y may kinalaman sa mga irregularidad sa halalan noong taong 2016 ay kabilang sa isang kontrobersyal na pagkapanalo ng isang dating vice-presidente laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ba ay may katotohanan? Isinulong ba ni Bautista ang kanyang sariling agenda sa likod ng mga questionable desisyon na ito? Ang mga tanong tungkol sa kanyang papel sa di umano'y dayaan ay patuloy na bumabagabag sa sambayanan. Ngunit sa huli, walang lihim na hindi mabubunyag at walang kasalanan na hindi mapaparusahan. Nasa panahon na tayo kung saan ang katarungan ay unti-unting lumalabas at ang katotohanan ay mayahayag sa takdang oras. At lalo ko pang naiintindihan ito, kaibigan, lalong higit nung binabasa ko ang The Great Controversy. Mas naunawaan ko kung ano talaga ang nangyayari sa ating mundo ngayon at mas naintindihan ko ang propesiya ng libro ng Daniel at Revelation at kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap. 100% na mga binanggit ng librong ito ay natupad na at talaga namang matutupad ang binabanggit ng libro ng Revelation dahil ito ay sinasabi ng ating Panginoong Diyos at makikita natin ang punot dulo ng lahat. Dahil sa librong ito, nabuksan ang aking pag-iisip patungo sa mas maliwanag na hinaharap at makikita mo kung sino talaga ang tunay na kalaban at ano ang kanyang mga galaw para makaiwas tayo sa mas matinding mga dilubyo na ating haharapin sa hinaharap. Kung interesado ka sa librong ito, kaibigan, ay click mo sa description box sa ibaba ang link bago pa magkaubusan. Salamat, kaibigan. Ika pa sa balita. Maging sa Raptor, ang US Grand Jury ay kinasuhan ang dating COMELEC Chief Bautista at 3 Smartmatic executives sa katiwalian. Ayon sa aligasyon, tumanggap umano ng hindi bababa sa $1 million na suhol si dating COMELEC Chairman Andres Bautista mula sa 3 ehekutibo ng isang kumpanya ng election voting machine at service provider mula 2015 hanggang 2018. Na ito ang time na kung saan may kontrobersiya sa pagkakapanalo sa isa sa pinakamataas na tungkulin sa bansa. At alam nyo na, kaibigan, kung ano ang aking tinutukoy. At ika pa sa Raptor, isang US Federal Grand Jury sa Florida ang nag-akusa kay dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista at 3 pang mga ekutibo ng Smartmatic kaugnay ng umano'y bribery at money laundering scheme na may kinalaman sa 2016 Philippine presidential elections. Sa isang press release na inalabas ng US Department of Justice noong Huwebes, August 8, sinabi na si Bautista ay tumanggap umano ng hindi bababa sa $1 million na suhol mula sa 3 ehekutibo ng isang kumpanya ng election voting machine at service provider mula 2015 hanggang 2018. Hindi direkta na pinangalanan ang Smartmatic. Ang 3 ibang taong kinasuhan ay nagtrabaho para sa election tech provider. Sila ay sina Roger Pinati, General Manager ng Smartmatic, Eli Moreno, Vice President ng Global Services Unit ng Smartmatic, at Jose Miguel Velasquez, Vice President ng External Operations ng Smartmatic. Dagdag pa sa website na ito, isang disclaimer, ang isang indictment ay pawang isang aligasyon lamang. Ang lahat ng mga akusado ay pinaniniwala ang inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang kasalanan sa korte. Ayon sa University of Washington School of Law, ang isang indictment ay nagpapahiwatig na ang investigador ay may sapat na ebidensya para ikaso ang isang individual at dalhin ang kriminal na kaso sa paglilitis. Ang anunsyo ay dumating isang araw matapos magdaos ng press conference si COMELEC Chief George Garcia kung saan ikinonekta niya ang Smartmatic na diskwalipikado na ngayon mula sa pagbibid para sa mga election contracts dahil sa bribery scandal sa umano'y smear campaign laban sa kanya. Ang Estados Unidos ay nakikialam
at naglulunsad ng sarili nitong investigasyon dahil ang 4 na sangkot sa laundering scheme ay ginamit ang mga bank account na matatagpuan sa Asia, Europe at Estados Unidos kasama na ang Southern District ng Florida upang itago at baluktutin ang likas na katangian at layunin ng mga suhol. Gumamit ang mga kasabwat ng mga coded language upang tukuyin ang slush fund at nagdulot ng paglikha ng mga peking kontrata at peking loan agreements upang bigyang katwiran ang mga paglipat. Ayon ito sa press release ng US Justice Department, si Bautista at ang 3 ehekutibo ng Smartmatic ay kinasuhan ng isang bilang ng conspiracy to commit money laundering at 3 bilang ng international laundering ng monetary instruments. Ang pagkakakulong ay maaaring umabot ng hanggang 20 years. Kinasuhan din si Pinate at Velasquez ng isang bilang ng conspiracy to violate Foreign Corrupt Practices Act o FCPA at isang substantive violation ng FCPA na kung mahahatulan ay may parusang 5 taon sa kulungan. Unang iniulat ng Rappler ang kaso na isinampa ng Department of Homeland Security's Homeland Security Investigations laban kay Bautista sa US District Court sa Southern District of Florida noong Setyembre 2023. Ayon sa HSI, nagsagawa sila ng investigasyon matapos isumbong ng estranged wife ni Bautista sa National Bureau of Investigation ng Pilipinas ang umano'y ill-gotten wealth ng kanyang asawa na nakakahalaga ng 1 bilyong piso o 17.57 million US dollars. Ang Smartmatic ay nagbigay ng mga poll machines at teknolohiya sa COMELEC simula noong 2010 national elections. Ang unang automated na halalan sa Pilipinas. Ayon sa kanilang website, ito ay 100% na pribadong pag-aari at walang kaugnayan sa mga political party o grupo. Ang mga kontrata na napanalunan ng Smartmatic para sa 2016 elections ay umabot sa 199 million US dollars. Itinanggi ni Bautista ang mga aligasyon noong nakaraang Setyembre. Sinabing hindi ako humingi o tumanggap ng anumang suhol mula sa Smartmatic o anumang iba pang entidad. Noong panahong iyon, pinabulaanan din ng Smartmatic ang mga akusasyon ng irregularidad na nagsabing ang Smartmatic ay sumunod sa batas ng Philippine Procurement at mahigpit na kontrol ng Philippine Commission on Elections. Sinubukan ng mga mangungulat na makakuha ng pahayag mula kina Bautista at Smartmatic para sa sariwang reaksyon. Ngunit nagtatago si Bautista sa United States at hinahanap siya ng NBI simula pa noong 2019 matapos ang mga aligasyon ng ill-gotten wealth na nagdulot ng isang congregational investigation at humantong sa kanyang impeachment. Bagaman nagbitiw siya ilang oras bago ilabas ng House ang desisyong ito. Bago siya naging chairman ng eleksyon, si Bautista ay nagpraktis ng abogasya sa loob ng mahigit 2 dekada. Pinamunuan ang mga pribadong kumpanya, nagsilbing dekano ng isang law school at pinamunuan ang Presidential Commission on Good Governance at ahensya na inatasang bawiin ang ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Ngunit ngayon, tila baga, siya na ang hinahabol ng batas dahil sa kasong ill-gotten wealth. Jeremias 16 verse 18. Sapagkat habang ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon, babayaran ko sila ng buo sa kanilang mga kasalanan at mga kamaliang ginawa. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay hindi maiiwasan at walang makakatakas dito. Ito ay isang mariing babala sa mga nagsasagawa ng pandaraya at katiwalian. Iniisip na makakatakas sila sa mga bunga ng kanilang mga gawa. Sa konteksto ng mga aligasyon laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista, partikular na sa posibleng manipulasyon ng resulta ng halalan, tayo ay pinaalalahanan na walang anumang kasamaan, gaano man ito kagaling maitago, ang makakatakas sa mga mata ng ating Panginoong Diyos. Ang mga akusasyon laban kay Bautista, lalo na sa usapin di umano ng dayaan sa halalang pang-vice-presidente noong 2016 ay nagpapaalala ng damdamin ng marami na nakaramdam ng panloloko at pagkakait. Tunay nga bang patas ang naging halalan o ito'y nabahiran ng panlilinlang na gawain? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa ating bayan, nagdudulot ng pangamba sa ating demokrasya. Subalit bilang mga mananampalataya, tayo may kapanatagan sa kaalaman na ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay maghahari. Ang Biblia ay nagsasabi na walang natatakpan na di malalantad at walang natatago na di mabubunyag na binabanggit sa Lucas 12 verse 2. Ang katiyagang ito
ay dapat magbigay sa atin ng kapayapaan habang hinihintay natin ang buong paghahayag ng katotohanan. Ang konsepto ng karma o ang prinsipyo sa Biblia na aanihin mo ang iyong itinanim ay isang makapangyarihang paalala na ang bawat kilos ay may kalakip na bunga. Sinabi sa Galatia 6:7, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Ang anumang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin." Kung totoo man ang mga aligasyon na ito, ang mga taong sangkot, kabilang na si Bautista, ay haharap sa bunga ng kanilang mga gawa, dito man sa lupa o maging sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Habang tayo nagmumuni-muni sa mga bagay na ito, mahalaga rin na maalala natin ang mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Tinatawag tayo upang isulong ang katotohanan at katarungan sa lahat ng ating ginagawa. Sinasabi sa Kawikaan 21:15, kapag ang katarungan ay naisakatuparan, ito'y nagdudulot ng kagalakan sa matuwid, ngunit takot sa masasama. Sa mga pagsubok na ito, maging mapagbantay tayo at laging manalangin. Hinahanap ang gabay ng Diyos habang tinatahak natin ang mga komplikasyon ng ating mundo. Sa huli, ang sitwasyong ito ay isang paalala sa ating lahat na habang ang hustisya ng tao ay maaring madili o masira, ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay tiyak. Hindi papayagan ng ating Panginoong Diyos na makalusot ang mga nagkasala ng walang kaparusahan, at sa tamang oras niya, ang katotohanan ay mabubunyag at ang katarungan ay may sasakatuparan. Habang patuloy nating hinahanap ang katotohanan sa sitwasyong ito, kaibigan, naway magtiwala tayo sa dakilang plano ng ating Panginoong Diyos at ipanalangin ang kanyang kalooban na mangyari sa ating bansa at sa ating mga personal na buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil ang hustisya niyo po ay umiiral. Nakita po namin, Panginoon, ang inyo pong pagmamahal sa bawat isa. Gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin ang tama. Sundin ang inyo pong kalooban at ilayo kami, Panginoon, sa kapahamakan. Gabayan niyo rin, Panginoon, ang mga nagkasala. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magkaroon ng panibagong buhay at makilala po nila kayo upang sa ganon ay magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang puso. Tulungan kami, Panginoon, na manatili ang aming Panginoon Jesucristo sa aming puso at magkaroon ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.